Noong matapos ang FIBA Olympic Qualifying Tournament ay satisfied ang karamihan sa naging resulta at dahil din doon ay naging mas mataas ang confidence ng ating national team dahil di napatunayan natin na kayang sumabay sa mga European teams kahit kulang-kulang pa ang ating roster. Noon ay wala sila Scottie Thompson na ngayon ay naglalaro na sa Ginebra at wala din noon si AJ Adu na ngayon ay naglalaro na sa Nagasaki Velka na isang B1 team sa Japan B-League. Yan ang importante sa koponan na binuo ni Coach Tim Cone na kailangang maging healthy ang lahat dahil limitado ang pwedeng pumalit sa bawat pwesto. Sa ngayon kung titignan ng pool ni Coach Tim Cone, is unfortunate sa balita na mukhang malabo pang makabalik si Jamie Malonzo. Kaya kung sakaling may papasok sa training pool para sa November window ay posibleng isa lamang at ito ay nasa position din ni Jamie. And syempre bahala na dyan sila coach kung magpapasok ba ng bago o hindi na muna. Well, kung ibabase sa mga nakaraan ay mas malaki ang tsansa na hindi na magdagdag si Coach Tim Cone dahil kung titignan ang kanyang pool ay meron siyang 13 players. Sabi nga natin na importante ang health ng ating mga pambato at ang good news ay healthy ang ating mga big man. Si Kai Sotto ay nagkaroon ng rib injury noong OQT pero ngayon daw ay completely healthy itong si Kai at excited na sa pagsisimula ng bagong season. Ito ay in-announce si Kai sa isang media conference. Gayon din si AJ Adu na nasa playing form ngayon na katulad ng FIBA World Cup 2023, siya ay nakabalik na sa dati. So magandang balita yan para sa ating front court. Nasasamahan pa ni Junmar Fajardo. Pero again, nandyan lagi ang risk. Wish lang natin ay makatapos lahat ng mga Asian import ng kanilang mga current season sa bawat liga. Samantala habang busy ang mga liga sa Asia, itong Team China ay 2 months nang busy sa pag-e-ensayo. Walang early training ay ang isa sa kanilang solusyon para maibangon muli ang kanilang national team na maraming talo sa mga nakaraang tournaments. Kaya maaga pa lang ay napapractice na, naglabas ng training pool at inimbitahan ng mga best of the best players sa kanilang liga na CBA. Well, makikita pa rin na naandun pa rin ang core ng kanilang Asian Games at World Cup team. Ito ay malaking pool, kaya maraming naimbitahan at sumama na players. Dalawa sa kilala sa Amerika ay sina Fanbo Zeng at si Yongshi Kui. Itong si Yongshi ay pansamantalang umalis ng pool para mag-participate sa Brooklyn Nets na kung saan siya ay nakakuha ng 2-way contract. At si Fanbo Zeng naman ay pansamantalang nag-leave dahil sa injury. Pero mayroong balita na recovered na itong si Fanbo pero hindi pa alam kung babalik sa training camp. So pinagsasama-sama na ng China ang kanilang mga best players. Kasama rito ang mga tall young bigs na katulad ni Harold Yu at ang 7'5" na si Sin Shu. At ang kanilang unang target ay maipanalo ang FIBA Asia Cup. Although nandyan ang Australia, pero tested na talaga na ang long preparation ay magbibigay ng magandang resulta kagaya ng nagawa noon nila Coach Ted Baldwin. And for now, Coach Tim Cone is leading the team. Ang kanyang diskarte na hindi nagpapalit masyado ng roster ay naging effective sa mga nakaraang tournaments. At ang pagbabalik ng ilang key players natin ay isang magandang sign para sa ating Gilas, Pilipinas.